Genesis 15. Iniligtas ni Abram si Lot. Una, ng panahong iyon, sina Haring Amraphel ng Shinar, Haring Ariok ng Elasar, Haring Kedorlaomer ng Elam, at Haring Tidal ng Goyim. Pangalawa, ay nakipaglaban kina Haring Bera ng Sodom, Haring Bersha ng Gomora, Haring Shinmab ng Adma, Haring Shemeber ng Zeboim, at sa hari ng Bela na tinatawag din na Zoar. Pangatlo, nagtipon ang 5 haring ito kasama ang kanilang mga sundalo roon sa lambak ng Sidim na tinatawag ngayon na dagat na Patay. Pang-apat, ang mga haring ito ay sinakop ni Kedorlaomer sa loob ng 12 taon, pero ng ika-13 taon, nagrebelde sila laban sa kanya. 5, at ng ika-14 na taon, tinalo ni Kedorlaomer at ng mga kakampi niyang hari ang mga Refaimeo sa Ashterot Karnaim, ang mga Zuzita sa Ham, ang mga Emita sa kapatagan ng Kiriataim. Pang-anim, at ang mga Horita sa bundok ng Seir, hanggang sa Elparan na malapit sa disyerto. Pang-7, mula roon bumalik sila at nakarating sa En-Mishpat na tinatawag ngayong Kadesh, at sinakop nila ang lahat ng lupain ng mga Amalekita at mga Amoreo na nakatira sa Hazason Tamar. 8, pero sinabi ni Abram, "O Panginoong Diyos, paano ko po malalaman na magiging akin ito?" Pangalawa, sumagot ang Panginoon, "Dalhan mo ako rito ng isang dumalagang baka, isang babaeng kambing at isang lalaking tupa na ang bawat isa'y 3 taon ang gulang, at magdala ka rin ng isang inakay na bato-bato at isang inakay na kalapati." Pang-10, kaya dinala ni Abram ang lahat ng ito sa Panginoon. Pagkatapos pinaghati-hati niya panaaki nilapag sa gitna na magkakatapat ang bawat kabiyak. Ang bato-bato lamang at ang bato kalapati ang hindi niya hinati. Ika-11, dumadapo sa hinating mga hayop ang mga ibong kumakain ng patay, pero binubugaw ito ni Abram. Ika-12, nang palubog na ang araw, nakatulog na mahimbing si Abram at matinding takot ang dumating sa kanya. 13, pagkatapos sinabi sa kanya ng Panginoon, "Siguradong ang iyong mga lahi ay maninirahan sa ibang bansa at gagawin silang mga alipin doon at pagmamalupitan sa loob ng 400 taon. 14, ngunit parurusahan ko ang bansang aalipin sa kanila. Pagkatapos aalis sila sa bansang iyon na dala ang maraming kayamanan." 15, ikaw naman Abram, pahahabain ko ang buhay mo at mamamatay ka sa katandaan na may kapayapaan. 16, lilipas muna ang 4 na henerasyon bago makabalik dito ang mga lahi mo dahil hindi pa umaabot sa sukdulan ang pagkakasala ng mga Amoreo para parusahan sila at paalisin sa lupaing ito. 17, nang lumubog na ang araw at tumilim, na biglang may nakita si Abram na palayok, na umuusok at nakasinding sulo na dumaraan sa gitna ng mga hinating hayop. Ika-18, sa araw na iyon gumawa ng kasunduan ang Panginoon kay Abram. Sinabi niya, "Ibibigay ko sa mga lahi mo ang lupaing ito, mula sa dulo ng ilog na hangganan ng Egypto, hanggang sa malaking ilog na Euphrates." 19, ito ang lupain ng mga Keneo, Kenizio, Kadmoneo. 20, Hetio, Perezeo, Refaimeo. 21, Amoreo, Cananeo, Gergaseo, at mga Jebuseo.